Dahil narito na ang susunod na Vice Mayor ng Caloocan, Vice Mayor PJ Alonzo. Sa ginagawa, tiyak na dali sa ating ang salat na tila tayo ininitin. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ayun, talaga naman pag sinabing taga Northville, talagang buhay na buhay. Masasabi natin, alam niyo, isa lang po masasabi namin. Nung papunta kami rito, akala ko wala nang haharap sa Team Trillanes. Bakit? Alas 7 na. Oras na ng kainan eh. Mamayang konti lang, batang Quiapo na. Pero pagdating ko rito, nagulat ako, sabi ko, grabe ang init ng pagtanggap ng mga taga Northville sa Team Trillanes. Siguro ito isang senyales na lahat ng naririto ay gutom na. Gutom na kayo sa bagong serbisyo. Gutom na sa bagong liderato. Kasi sinasabi ng mga nakaupo, mayaman na raw ang Caloocan. Taas ang kamay na mayaman na narito. O, magsigawan yung mga mahihirapan na ngayon. Ang importante, nandito tayo, nakikibaka. Kaya sabi nila, 10.7 billion pesos na ang budget ng Caloocan. Mayaman na raw ang Caloocan. Bakit? Kasi meron na raw kayong SM Bagumbong. Meron na raw Starbucks. Marami na raw Starbucks dito sa Caloocan. Eh, matanong ko kayo, sino nakakapagkape dito sa Starbucks? Wala? Ano iniinom yung kape? Stick lang. Magkano na ba yung stick? 5 piso, 4, 3. Sino nakakapag-date dyan sa SM Bagumbong? Wala? Saan kayo nag-date? Sa bahay lang? Team Trillanes, pag si Sunny Trillanes lang nasa City Hall, ang kasunduan natin ganito, magsasama-sama tayo, pupunta tayo sa City Hall para mag-date tayong lahat. Okay? Gusto nyo, kahit mamaya, pwede na namin kayong pasundo. Gabi na. Hindi, okay lang, mami, patadala ko yung ambulansya para sa'yo. Para mabilis. Biro lang mo. Ako naman ho, hindi ba, kilala nyo naman ho ako. Ginawa niyo akong konsehal noong 2016. Ginawa niyo po akong konsehal muli noong 2019. Noong 2022, kinapos lang, pero nandito pa rin, naninindigan at nakikipaglaban pa rin sa mga taga-Caloocan. Kaso sinasabi ng mga kabila, PJ, ba't ka pa tumatakbo? Hindi ba tumakbo ka nung nakaraan, talunan ka naman? Alam niyo, para po sa akin, yung pagkatalo nung nakaraan, pagsubok yan ang pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Ang importante, pag nadapa ka, marunong kang bumangon. Pag binigyan ka ng pagsubok, handa kang labanan. Hindi ba? Gawin yung Vice Mayor si PJ Malonzo, araw-araw babangon ako para ipaglaban ng mga taga Northville. At kung pagdating naman sa pakikipaglaban, yung susunod, yung bida ngayong araw na to, yung inaantay natin, ito talagang hindi matatawaran sa kanyang pakikipaglaban, hindi ba? Nakikita natin, ipinaglalaban niya ang buong Pilipinas. Kaya kami nandito sa likuran ng isang tao na ito. At naniniwala ako, kung gagawin yung mayor ito, hindi lang mga senior citizen ang matutuwa. Bakit? Bawat bahay dito sa Northville, karamihan, may senior citizen. Hindi ba? Kaya nga, priority ng Team Trillanes, unahin po ang mga katulad nyo senior. Bakit? Kasi mahaba na nga ang serbisyo nyo. Inalagaan nyo ang inyong mga anak. Ngayon, malamang inaalagaan nyo na, baka apo na sa tuhod o apo na sa talampakan. Di ba? Kaso ang reklamo nyo lagi, kahit dun sa amin sa Kamarin, PJ, 65 years old na ako. Yung asawa ko, 70 years old na, naubos na ang ngipin, nga pa rin sa pamahalaan ng Caloocan. Di ba? O kaya sabi ni Sunny Trillanes,
Pag siya lang nandyan sa City Hall, hindi na natin papahirapan ng mga senior citizen. At higit sa lahat, hindi na kayo pipiliin. Basta taga-Caloocan kayo at 60 years old kayo, automatic may regular na benepisyo na ang bawat isa sa inyo. Wala nang mahirap, wala nang mayaman. Basta senior, okay na yun. O dahil ang mga pumalakpak lang, yung mga senior citizen, huwag mong mag-alala, lahat ng naririto, magiging senior din kayo. Aalagaan natin kayo para maging senior. Sabi nga ng ating mga kasama, hindi ba? Ang aalagaan ng siguro 10 billion pesos papunta sa mamamayan ng Caloocan. Nandiyan na ba? Ako na ba magpapakilala? Tawagin ko na ba? Nandiyan na ba yung kanina pa natin ibinibida? Etong tao na ito, pag dumating, dala-dala niya ang araw papunta rito sa Northville. Bakit araw? Kasi pag in-English natin yung araw, ito'y nagiging sun. Eh yung darating dito, si Sunny Trillanes. Kaya kung dati-rate, kapag may nakikita tayong umaasenso o may nakikita tayong nagkakaroon ng ayuda, lagi tayong napapasana all. Ngayon, wala na ng Palike po ako mga kababayan ng live stream natin ngayon. Palike po ako ng live stream natin ngayon mga kapatid. Maraming salamat po. Suportahan natin ang live stream ni Mayor Sunny. Ang mga kababayan natin ang nandito ngayon at handang makinig kay Mayor Sunny Trillanes mga kapatid. Ipakita natin to sa kanila. Sa muli, mga taga Northville, District 1 hanggang District 2, wala pong iba, ang susunod na Mayor, Sunny Trillanes. Magandang gabi po sa ating mga kababayan dito po sa Barangay 171. Kumusta po kayo? Okay. Okay lang po ba kayo dyan? Okay. So ganito po, nabisita ang Team Trillanes dito po sa Northville para po presenta po sa inyo dahil nais namin magserbisyo dito po sa ating lungsod. Nais namin maglingkod sa ating mahal na Caloocan para po matugunan po ang inyong mga pangangailangan. Ganito po kasi ang sitwasyon natin. Nangyayari or yung mga naranasan ninyo noong nakaraang 12 taon. Yan po ang orange. Kung ano man yung kanilang serbisyo, kung ano man po yung pagbabago, nakita ninyo kung ano po ba ang benepisyo ninyo, yan po yun. Kung pipiliin nyo po sila, yung susunod na 3 taon, ganun pa rin. Yun po, di ba? Meron ho ba silang sinasabi sa inyo kung anong gagawin nilang plano para sa inyo? Wala po, di ba? Sabi nila, magpapatayo sila ng mga gusaling malalaki. Ganyan ho ang palagi nilang sinasabi. O ang orange daw,
marami daw nagawa, maraming building na napatayo. Yun po. Doon po napupunta ang pondo ng Caloocan kada taon, di ba? O, alam niyo yan. Ang Team Trillanes po, ang inaalok po sa inyo ay pagbabago. O, pagbabago, ano po yung pagbabago? Ang tututukan po ng Team Trillanes, benepisyo at serbisyo. Okay? Ano po ba mas gusto ng taga Northville? Mga malalaking gusali o benepisyo? Benepisyo, di ho ba? O, di tapos na ho ang boxing. Andiyan po sa inyong mga pulyetos ang programa ng pagbabago ng Team Trillanes. Andiyan po yung mga benepisyo. Simula ho mga sanggol, bata, libreng bakuna, libreng check-up para malusog sila. Yung mga bata po nag-aaral, dadagdagan po natin ang 4-piece dito po sa ating lungsod. O, ang inyong lingkod ang may akdanyang na 4-piece law. Yan. 4 na milyong pamilya po ang nagbe-benepisyo dyan sa programa na yan kada buwan sa buong Pilipinas. Pero dito po sa ating lungsod kasi kailangan nakadikit ka kay kapitan o kung sino man para makapag-benepisyo, di ba? O, ngayon ho, dadagdagan natin para mas maraming makinabang. Doon po sa ating estudyante po sa University of Caloocan City, magbibigay po tayo ng 2,000 pisong allowance nila kada buwan, bawat estudyante para po matulungan sila makatapos sa pag-aaral. Yan. Doon naman po sa mga hindi estudyante ng University of Caloocan City, magbibigay po tayo ng scholarships na may 2,000 piso rin buwan-buwan na allowance sa mga kukuha po ng mga test na training, technical vocational, yung mga gusto magtrabaho abroad, gusto magsima. Ito po, kahit yung mga out of school youth, gusto nila mag-training, ito po ang pamasahe, pambaon nila para sa ganun matapos nila yung training at pwede na mag-trabaho pagkatapos ng training. Doon naman po sa ating mga manggagawa, lilikha po tayo ng libo-libong trabaho dito po sa ating lungsod dahil tatanggalin na po ng Team Trillanes yung mga buwis sa mga Grabe plano ni Mayor Sani Trillanes sa Caloocan, no, mga kapatid. Malabico Soto ang planong gawin ni Mayor. Grabe, mga kababayan. Oy, mga kapatid, huwag niyo kakalimutan i-like tong live streaming natin para malaman na ibang tao na ito po si Mayor Sani Trillanes, mga kababayan. Nag-alisan po yung mga negosyante at nawala po yung mga trabaho. So, kaya yung mga kaanak po natin kailangan pang lumuwas sa Makati, sa Pasay, para lang magtrabaho. Babalik po natin sila, ito po ang gagamitin natin. At yan din po ang magiging solusyon natin sa kahirapan dito sa ating lungsod. Dahil kung ang bawat pamilya dito sa Caloocan ay madadagdagan na nagtatrabaho, malaking ginhawa po yan, di ba? O, ngayon punta po tayo sa mga senior citizens. Sa senior citizens po, 2 po ang programa ng Team Trillanes. Una, ang inyong birthday gift ay gagawin na natin 1,000 piso. Okay po? Yan. Po. Tapos, pangalawa po, yung mas magandang programa natin para sa senior citizen. Ito po, magbibigay po tayo ng 500 piso buwan-buwan para sa bawat senior citizen. Okay po ba yun? Ayan. Ito pa, para maliwanag po hindi po ito yung social pension, hindi po yan yung SSS pension, iba po. Kung meron kayong social pension, matadagdagan pa kayo. So, mangyayari, kahit may social pension kayo, may SSS pension, kahit anong estado nyo sa buhay, pag makatungtong po tayo ng 60 anyos, meron tayong 500 piso buwan-buwan. Okay po, gano'n na, maliwanag. At ito po, para mabilis na makuha nyo po kagad, ito ay ibibigay na sa inyo sa pamamagitan ng GCash. Para mabilis. Para buwan-buwan sa araw ng bigayan, kahit po natutulog kayo sa inyong bahay, ay ora mismo makukuha nyo na. Pero dun sa mga hindi na po nakakabasa ng cellphone, o hindi mahusay sa GCash, pwede po natin puntahan ito buwan-buwan. Kayo po ang mamimili kung saan ay mas komportable. Okay po ba yun? Alam niyo po itong mga
programa na ito na nilatag po ng Team Trillanes, yan po ay ginagawa na sa iba't ibang lungsod. Yan ho, sa senior citizen, alam niyo po ba na Caloocan lang ang walang regular na benepisyo? Di ho ba? Oh. Yan. Bakit ho? Dahil ang prioridad po ng Orange ay magpatayo ng mga malalaking gusali. Di ba? Bakit nila mas mahilig gumawa ng mga malalaking proyekto? Kasi nakakapagtaka eh. Kada taon na lang po, meron silang naiisip na pagkakagastusan. Bilyon-bilyon po ang halaga ng mga building na tinatayo. Alam niyo ho, di ba, itong Nasus Complex, dito pa sa ating sa Bagombong. Ang magkano po yung ginastos dyan? Naubos po ang pondo ng Caloocan dyan. Sino po ba nakikinabang sa inyo dyan? Wala ho, di ba? Ang Team Trillanes, yung pondong panggawa ng mga gusali na yan, yan na po yung ibibigay na benepisyo sa inyo. Di ba mas okay po yun? Oh, hindi na po magpapagawa ng mga malalaking proyekto ang Team Trillanes. Hindi na tayo magpapagawa. Kasi ang prioridad po natin yung mamamayan ng Caloocan. Kaya yan po yung benepisyo. Di ba? Kasi kung hindi siya nagpapatayo, yung mga Orange, kung hindi siya nagpapatayo ng mga malalaking proyekto, meron ho kayo dapat benepisyo. Kaso doon niya dinadala. Ang tanong, bakit niya po doon dinadala? Bakit sila mahilig magpatayo ng mga malalaking gusali na bilyon-bilyon ng halaga? Dahil doon po sila kumikita. Yun po ang masaklap na katotohanan. Kasi po kung ibibigay po sa inyo yan bilang benepisyo, ay hindi na nila makukuha yan. Kaya pinapabayaan yung mga mamamayan ang tinututukan yung mga building na malalaki. Alam niyo ho ba na 4 na ang City Hall ng Caloocan? Magpapatayo pa ng bago. Dito, gigibain nila yung nakatayo na para magpatayo ng bago. Pwede naman hong ipintahan lang yan eh. Di ba? Oh, pero ba't kailangan gumastos ng ganyan? Ganun nga po. Doon po sa South Caloocan, nagpatayo sila ng mga poste ng ilaw. 120,000 pesos po ang halaga bawat isa. Hindi po yung mga ganyang semento na poste ha. Tubo lang na D4. Yung mga may alam po sa hardware pakikwentahin mo, isang sako ng semento, isang tubo. Siguro malaki na yung 20,000, may kita na yung kontratista. Pero ang singil po ng mga Orange, bawat isa poste, 120,000 pesos. Yun po ang mga ginawa ng mga Orange. Kaya babaguhin na ng Team Trillanes yan. Ang inyong lingkod, galit sa korupsyon. Kilala po ninyo. Di ho ba? Tama? Alam niyo ho, sa 12 years ko po naglingkod bilang senador, ni isang kaso ng korupsyon. Wala pong naisang pa sa akin. Kahit na hinalugog na ng mga nakatunggali ko, mga dambuhala, mga politiko sa higit nila sa akin, hanapan ng nabutan sa yan si Trillanes, wala pong nakita. Di ho ba? Oh. Yung ganyan klaseng servisyo po ang tamang piso. Parang ganun po. Di ho ba? Okay po ba yun? Okay. Ganito po. Importante po ito kasi kadalasan po sa mga nakaraang eleksyon, 4 na eleksyon, sunod-sunod, ang palagi pong pinipili ng Barangay 171 ay yung mga Orange. Mga Orange po ang palagi, ang suki dito po sa Northville. Kaya po, kaya kami ay humaharap po sa inyo, nagpe-presenta kami, ito po yung pagbabago namin. Kaya sana po, pwede po ba yung susunod na halalan, hindi na Orange? Pwede po? Okay. Ano po ipapaling na natin? Yun. Opo. Kasi ganyan po di ba? Gusto natin ng pagbabago, pili po tayo ng bago. At nangyari na po yung pagbabago na yan sa Pasig. Di ba? Kilala niyo po ba si Vico Soto? Si Vico Soto po, naghangad po ng pagbabago. Yung kalaban po niya, 3 dekadang namahala ng Pasig, pero hindi po ito nagseservisyo. Pero palaging panalo sa eleksyon. Ano ang ginagawa ho niya? 3 taon po, hindi magseservisyo, pero pag malapit na ang eleksyon, mamimili po ng boto, panalo. Pagka panalo po niya, papabayaan niya ulit yung Pasig, 3 taon, pag malapit na eleksyon, mamimili ng boto, panalo. Umabot po ng 3 dekada yung ganyang sistema.
Kaya po yung Pasig, Lugmo, kasi yung mga mamamayan ng Pasig na pabayaan. Pero nung eleksyon na tumakbo si Vico Soto, yung kalaban po niya, nanigurado pa. Kahit alam niya ng sikreto sa pagpanalo, gumastos pa rin siya ng 1 bilyong piso pambili lang ho ng boto. Pero yung mga taga-Pasig ho, naisip nila, subukan kaya natin yung bago, ano kayong mangyari? Kaya po nung binibili po yung kanilang boto, kinuha po nila yung pera doon sa luma, pero pinili yung bago. Okay? Oh. Ano po ang nangyari? Dahil doon sa ginawa ng mga taga-Pasig, ngayon po yung mga taga-Pasig, daman-daman nila yung pagbabago. Hindi nila akalain, ganun pala ang serbisyo. Kasi nasanay sila na walang serbisyo, akala nila natural yun. Kala nila yung City Hall talagang hindi nagsiservisyo sa mamamayan. Nasanay, nung si Vico Soto na to, di naramdaman nila kung ano talaga ang serbisyo. Ano po yun? Yung senior citizen po sa Pasig, ganito. Nung hindi pa si Vico Soto yung namamahala, wala ho natatanggap buwan-buwan. Kagaya ho dito sa Caloocan, wala natatanggap. Nung si Vico Soto na po yung nakaupo, isang termino pa lang, 1,000 piso buwan-buwan ang natatanggap ng bawat senior citizen. Hindi ho ba maganda po yun? Oh, wala silang natatanggap. Biglang nung nagbago, 1,000 piso buwan-buwan. Oh, pero liliwanagin lang po natin ha, sa Team Trillanes po, sa ating programa, galing po tayo sa wala, pero 500 muna. Okay po ba yun? Okay, di ba? Pero magandang panimula na yun, di ba? 500 piso buwan-buwan. Pero ito po, ano kaya ang nangyari sa Pasig kung nagkamali sila na nung binibili yung kanila yung boto ng luma, kinuha nila yung pera at binoto pa rin nila yung luma? Ano kaya nangyari sa kanila? Nga, di ba? Meron ho kaya nung 1,000 piso buwan-buwan yung senior citizen? Wala po, di ba? Pero nagsapalaran sila dun sa bago, kaya natamasa nila yung pagbabago. At hindi lang yan po ang nangyari sa Pasig, ha? Hindi lang yung 1,000 piso buwan-buwan sa senior citizen. Doon po sa kolehiyo, ini-enroll sa pribadong universidad, may allowance pa bawat isa buwan-buwan. At ito po, yung ayuda sa Pasig, hinahatid po sa bahay para siguradong lahat makakatanggap. Di ba? Ganyan po ang serbisyo at pag-alaga ng isang City Hall kung ang mayor po ay hindi nangungurakot at kung may malasakit po sa mamamayan. Ganyan po ang gagawin ng Team Trillanes dito po sa Caloocan, pero kailangan po namin ng suporta ng North Bay. Pwede po ba yun? Pwede. Okay. Kung susubukan po natin yung Team Trillanes, hindi pwedeng Trillanes lang po tapos yung Vice Mayor at mga konsehal orange pa rin. Di ba? Kailangan nung buo kami. Para po din, no? Ang ating Vice Mayor, PJ Malonzo. Malungkot, nung nakaraang eleksyon, ang pinili po ng pagumpong na Vice Mayor ay yung Vice Mayor na orange. Okay? Ito po, matanong ko po kayo. Ano po ba napala natin doon sa Vice Mayor na orange? Meron po? Wala. Kahit man lang ho nabisita dito sa inyo at nagpasalamat, wala rin. Oh, sa inyo na po nang galing yan. Binoto ninyo noong nakaraang eleksyon, sinubukan nyo siya, di ho ba? Pero hindi ho nagserbisyo, hindi pa nagpakita. Kaya sana naman po hindi na makaulit yung Vice Mayor na orange. Pwede po ba yun? Pwede. Pwede po ba natin subukan yung sipag at galing ni Vice Mayor PJ Malonzo? Vice Mayor PJ Malonzo! Yun pong matulungin sa kapwa at may malasakit. Pero bukod pa ho dyan, si Konsehal Angie Leonardo po ang mga ngasiwa ng kalusugan dito sa ating lungsod. Aayusin ang ating ospital, lalagyan ng sapat na gamot, gamit, doktor, nurse, at gagawin nating libre ang serbisyo sa ospital, gagayan natin sa Pasig. Okay po ba yun? Magpapatayo rin po tayo ng dialysis center para sasagutin na ng City Hall ang pag-dialysis ng mga taga-Caloocan. Lahat ng yan, tututukan po ni Konsehal Angie Leonardo. Si Konsehal Mickey Bunag. Hello po, magandang hapon, magandang gabi. Si Konsehal Mickey Bunag, mahaba ng serbisyo sa gobyerno. Ngayon po, kailangan po na po ba ang Caloocan na ang metoryan, tututukan din po ni Konsehal Mickey Bunag ang trabaho at kabuhayan para sa bawat pamilya dito sa ating lungsod.
Kaya kailangan po natin, Konsehal Mickey Bunag. Si Konsehal Mining Faustino. Si Konsehal Mining Faustino po, mahaba ang serbisyo po dito sa Caloocan. Simula ho kapitan dito sa barangay Bagumbong. Di ba? Oo, ang dami hong natulungan. Alam niyo ho, pagka umiinom kami sa Bagumbong, marami hong nagpapasalamat sa amin dahil kay Kapitan Mining Faustino. Bukod pa riyan, si Konsehal Mining Faustino ang mga ngasiwa ng pangangailangan ng mga senior citizen. Okay? Yun po 1,000 pesos na birthday gift, tsaka yung 500 pesos kada buwan, lahat ng yan tututukan po ni Konsehal Mining Faustino para sigurado matanggap ninyo. Kaya kailangan po natin, Konsehal Mining Faustino. Si Konsehal Gay Nubla. Magandang gabi po. Alam niyo po yung serbisyong Nubla, kilalang kilala dito sa Caloocan. Ilang dekada na po. Marami hong nagagawa, maraming natutulungan. Pero bukod pa riyan, si Konsehal Kay Nubla po, ang mga ngasiwa ng edukasyon at kabataan para siguradong maganda kanilang pesos cash allowance sa mga estudyante natin na makakatanggap ng scholarship. Kailangan natin po ibalik sa Konsehal Kay Nubla. Ito po, importante po ito. Importante po ito kasi yung karamihan po ng mga botante dito po sa Caloocan, binabaliwala po ang pagpili ng mga konsehal, di ba? Kadalasan po ang ginagawa po natin, pipili lang tayo ng mayor, vice mayor, tapos bakante na minsan ala po natin, di ba? Ganyan po ginagawa natin dati. Pero ngayon po, importante po ang pagpili ng mga konsehal. Kasi yung mga konsehal po ng Team Trillanes, sila po yung gagawa ng ordinansa na magbibigay po ng benepisyo sa mga bata, sa mga estudyante, sa mga senior citizens. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live a life of